Finally nga kapatid ay naganap na itong ESL Challenge Finals na kung saan kapatid muli na namang natalo itong koponan ng Aurora. Rene J panay pasok sa tatlo, binalagbag ng Falcons na pambato nga ng Myanmar. Bukod nga dyan kapatid, Kyrie hindi pa rin talaga matalo-talo, ito ngang sila Kyle TC, pinaisa lang gusto pa manalo. Ano nga ba yung dapat gawin nito ang nila Kyrie sa pagkakataon na ito? Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay usap-usapan nga itong pagkatalo ng Aurora dito nga yan sa Falcon Esports na kung saan kapatid yan nga yung naging pambato nito ang Myanmar para dito sa ESL. Sobrang ganda nga ng ipinapakita talaga ng mga pambato ng Myanmar kapatid, to the point na sila talaga yung kayang-kayang makipagsabayan sa ating mga pambato. Kaya naman ito ang Falcon Esports ay hindi nga nila pinaporma ito ngang Aurora kapatid. Na grand finalist nga natin nung nakaraan dito nga sa MPL at Bodjan, panay pa nga pagbabatak itong Aurora. Pero tilay hindi pa rin talaga umuobra ito ngang sila Rene J sa mga oras na ito, na kung saan kapatid dito na naman ay nagsilabasan itong mga haters ng Aurora, na kung saan ayon nga sa mga ito kapatid, napaka-solid daw di umano ng line-up ng Aurora. Pero dahil nga sa kanilang coach kapatid na si Coach MTB, natatalo nga ang kupunan na ito. Tilay na outdrap nga ang mga ito kapatid dito nga yan sa ESL. Kaya naman imbis na manalo ay natatalo nga ang mga ito kapatid. At kung ganyan nga ang ipapakita ng Aurora, hindi maglalaon ay baka maaga na namang magpaalam itong ang Aurora dito nga yan sa ESL. Bukod nga dyan kapatid, itong ang si Rene J ay panay pasok pa dito nga sa mga miyembro ng kanilang kalaban, lalong lalo na nang nakapag-show na nga itong si Rene J kapatid, na kung saan nahirapan nga siya dito para sana manalo dito nga sa kanilang mga bakbakan, na kung saan kapatid yan na yata yung pinakapangit na naging performance ng Aurora dito nga sa international tournament ng MLBB, o di kaya sadyang malakas lang talaga itong ang Falcon Esports para nga sila ay manalo dito. At yan nga kapatid ay malaking realization para nga dito sa Aurora na mas kinakailangan pa nga nila mag-improve bilang isang koponan, na kung saan kapatid pagdating nga sa kanilang drafting ay dapat nga nilang i-improve ang bagay na yan, dahil nandyan na nga yung talento ng bawat players nitong Aurora kapatid. Sadyang naolats lang talaga sila pag draft na nga ang pinag-uusapan. Mababaliwala nga yung paglipat nito ngang mga players ng blacklist papunta nga dito sa Aurora kapatid kung magtutuloy-tuloy nga yung bad performance ng mga ito sa ESL. Pero syempre kudos pa rin dito nga sa Aurora dahil umpisa pa lamang yan. May pag-asa pa naman makabawi ito nga sila Rene J dito nga yan sa ESL kapatid. Nag-uumpisa pa lang yung laban at yung bida nagpapabugbog sa una, pero sana hanggang dulo ay hindi nga sila bugbugin ng mga koponan dito nga sa ESL, dahil lahat nga ng koponan kapatid ay palag-palag talaga. Kahit nga itong Evos Holy na kinabibilangan nga nitong ni Albert kapatid ay hindi nga pinaobra itong RRQ Hoshi. Sa madaling salita, napaka-solid ng Evos Holy ngayon na kinabibilangan nitong ang ni Albert, at marami pa nga tayo nga abangan dito nga sa ESL. May mga pagkakataon naman kapatid na nakakakuha ng kalamangan itong Aurora, pero hindi
hindi nga nila masyadong napapanish itong ang Falcon Esports kapatid, kaya naman nang dahil nga dyan, hindi nga sila makasustain ng kalamangan. Agad-agad ding nakakabawi itong ang Falcon Esports. Sa pagpapatuloy nga kapatid, naganap na rin itong ang rematch nitong ang Onyx Indonesia at itong ang Team Falcons na kinabibilangan nga nitong mga miyembro ng AP brand noon na sila Kyle TC. Maganda nga ang naging panimula ng Onyx Indonesia kapatid sa Game 1. Nagpamalas nga kaagad itong bagong gold laner nila dito nga yan sa kanilang koponan, na kung saan kinawawa nga nito itong mga miyembro ng Team Falcons at nahirapan talaga yung ating pambato kapatid na makabawi nga dito sa Onyx Indonesia. Kaya naman nang dahil nga dyan, ang ating ang pambato ay natalo sa una. Dito ay naglabasan itong ang mga bashers ng Team Falcons at sinasabing di umano kinalawang na nga itong meta ng Team Falcons. Kaya naman nahirapan daw sila dito nga sa Game 1. Pero agad din namang nakapag-adjust itong ang pambato natin dito nga yun sa Game 2 kapatid, na kung saan this time ay hindi nga hinayaan ng Team Falcons na basta-basta na lamang sila masisweep ng Onyx ID. Reverse sweep nga ang pinakita nitong ang Team Falcons sa pagkakataon na ito kapatid, na kung saan nanalo nga yung ating pambato. At ngayon ay hindi pa rin talaga makabawi-bawi itong ang si Kyrie sa kanilang ang pagkatalo dito nga kila Kyle TC. Sa ngayon ay makikita talaga natin kapatid na pangbalagbagan pa rin talaga itong ang line-up ng Falcons AP Bren, na kung saan kapatid kayang-kaya pa rin nila tapatan itong Onyx ID. At syempre hinihintay din natin ang pagtatapat nga nitong Team Falcons versus SRG, na kung saan mainit din naman ang naging bakbakan nila nung nakaraan. Hindi pa nga nakakabawi itong ang SRG sa kanilang pagkatalo kapatid nung nakaraan. Dito nga rin yan sa Snapdragon. At ngayon umaasa nga itong kupunan ng SRG na ito na nga yung magiging pagbawi nila at kukunin nila ang kampyonato. Pero kahit nga 3 kupunan lamang ang mayroon tayo dito nga sa ESL, kayang-kaya pa rin natin umabot dito nga yan sa dulo. Nang sa gayon kapatid ay maipamalas nga natin yung lakas talaga ng Pinas dito nga sa larangan ng MLBB. Ang kupunan ng Onyx ID kapatid ay sa kasulukuyan patuloy pa rin na nag-a-adjust dahil bago nga ang kanilang EXP laner, bago rin ang kanilang gold lane. Yung mga lane nga na yan kapatid ay tunay na mahalaga talaga dito nga sa mga tournament, dahil kapag nabaog nga yung dalawang lane na yan kapatid, mahirapan nga itong si Kyrie na buhatin ang kanyang kupunan. Nakikita na naman natin kapatid ang naging sakit nga ng Onyx ID na madalas nga silang nagpapabuhat dito nga sa ating pambato na si Kyrie, na kung saan kapatid alam naman talaga natin na itong ang si Kyrie ay madalas niyang buhatin ang Onyx ID. Makakakuha lamang ng kampyonato ang Onyx ID kapatid kung sakaling ang mga miyembro pa nga ng Onyx ID ang bubuhat dito nga kay Kyrie, o di kaya mag-step up nga itong mga players ng Onyx ID. Pero kung patuloy pa rin yung mga maasim na play nitong ang Onyx ID kapatid, hindi uubra itong ang si Kyrie sa kanyang pagbubuhat, which is nangyari na naman yan ngayon sa kanilang ang laban kontra nga sa ating pambato. Bukod pa nga dyan kapatid, kinakailangan pa nila ng mas masolid pang EXP laner. Pagdating nga sa kanilang gold lane, walang duda, kitang kita nga natin yung potensyal ng kanilang bagong gold laner para sa susunod na season. Pero syempre kapatid, kinakailangan nila ng mas mahusay pa sanang EXP laner. Pero bawal na nga muna magpalit ngayon dito nga sa MPL ID. Tatapusin muna ang ilang linggo bago tuloy ang makapagpalit
ng kanilang roster sa kanilang ang pambato. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? Tunay nga ba na si Coach MTB ang nagkulang dito sa koponan ng Aurora kaya natalo ang mga ito? Bukod nga dyan kapatid, Kyrie, ano yung dapat gawin upang manalo naman dito nga sa tournament ng ESL? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.